Ay, eto, konting knowledge na naman. So, pag nagdidibalas tayo, meron tayong international rule na dapat gumamit tayo ng ballast treatment. Dapat yung nilalabas natin na tubig galing sa barko, treated na siya. So, meron tayong ballast treatment dito. Kung makikita nyo sa screen, eto. In ko lang. Yan. So, ito yung treatment natin. Ang gagawin natin, press natin yung diballast. Tapos magtatanong siya, sure, of course. So, naka-on na siya. Sabi niya, waiting for ballast pump. Dito naman tayo sa pump controls natin. So, gagamitin natin yung port. Switch on lang natin. So, okay na yan. So, line up tayo dito sa monitor. Ay, ito pala. Yo, ballast. So, ito na lang yung mga natitirang tubig natin sa mga ballast tanks. Ang gagawin natin, magdi-deballast tayo gamit yung treatment doon. Deballast natin yung number 6. So, ang mangyayari, buksan natin tong balbula na to, papadaanin natin dito. Ito yung cargo ballast pump, yung pinaandar natin. Tapos, magbi-build up muna tayo ng pressure bago natin buksan yung discharge valve. So, yung discharge valve, dadaan siya ng treatment, ballast water treatment system, tapos, diretso sa overboard. So, gawin natin. Heto, pump, buksan natin yung dalawang ballast tanks. Heto yung port side, open, tapos, starboard side, open. So, indicator ng valve, kapag yung valve nag-yellow, ibig sabihin, in operation siya, either closing or opening. In our case, galing siya sa close, so binubuksan natin siya. Ngayon, habang nagbubukas, pwede na tayong mag-build up ng pressure dito sa ballast pump. Ang gagawin lang natin, lever up, mga 60 or 80, okay na yan. Yun, so mga 80 na yan. Makikita mo rin dito, yan, 75 bars. So, ibig sabihin, almost 80 na. Kita natin, bukas na. Ngayon, pwede tayong mag 50% ng discharge valve. Yun. So, makikita natin, nag 50, mag-o-opening na siya dito. Yun, 6%, opening na. 15, 19%, hanggang 50%. So, ang gagawin natin, i-check natin, double check natin kung nagsasuction ba talaga yung pump natin papuntang overboard. Makikita natin dito sa ballast treatment, yun, 769,770. Ibig sabihin, cubic meters per hour. So, nagdi-discharge tayo sa ganung pump pressure ng 771 cubic meters per hour. Ngayon, kung gusto nating dagdagan, increase lang tayo dito. Gawin natin 100. Yan. Nasa 100 na banda yan. Tapos, yung discharge valve, gawin na natin 100%. 100. Yan. So, nag-increase tayo. Kita nyo, 94. Tapos dito, magbubukas na siya until 100. Tapos dito naman, syempre, nag-increase tayo ng pump pressure, tataas din yung rate natin. So, yun lang. Eto pa pala. Wait. Etong system pressure. So, system pressure ng hydraulic, be sure na mas lamang siya ng kahit 20 lang. So, naka 100 na tayo. Eto, 120. Gawin natin 140 or 160. Kasi maya-maya mag-i-increase pa tayo. Dahan-dahan lang pag-i-increase ng system pressure, 140. Pag increasing, dahan-dahan. Pag magbabawas ka, pwede mong medyo bilisan. Yan. So, ibig sabihin, ito, 100, 120, 140, 160. Nasa 160 na siya. So, ang sa maximum na maximum na pressure mo, pwede kang mag 140. So, tayo ngayon magwa 120 na lang muna. Yan. Dito makikita natin, yan, 118 bars. So, okay na yan. So,
ganun lang, konting kaalaman, sinishare ko sa inyo. Antayin ko na lang to maubos tapos magsistripping ng ballast.